Kaninang madaling araw po dumating sa bansa itong si Ruby Tuason na kasama sa mga kinasuhan kaugnay ng pork barrel scam at dumiretso siya sa DOJ. Pagkatapos niya ay dumiretso siya sa Ombudsman para muling panumpaan ang kanyang affidavit. Sa puntong ito makakausap po natin ang abogado nitong si Ruby Tuason, si Attorney Dennis Manalo. Attorney, magandang hapon po. Magandang hapon din sa inyo, Susan, sa mga manonood. Okay, Attorney, parang nabigla ho ang lahat na nung bumutok ang balita tungkol kay Ruby Tuason, nandito na siya sa Pilipinas. Paano ito, mayroon ho bang namagitan o talagang nagpahayag ho si Ruby ng kahandaan na lumantad na at sabihin ang lahat ng kanyang nalalaman kaugnay ng pork barrel scam? Talaga pong ito po yung naging personal pong decision ni Mrs. Ruby Tuason dahil nga lang po sa siya po'y nakukonsensya na sa mga nakita niya at nangyari tungkol dito sa investigasyon. So, para po malinis yung konsensya niya, naisip niya na magsabi na ng totoo. Okay. So, patapos ang pumunta kanina sa Ombudsman, Attorney, si Ruby Huba haharap sa pagpapatuloy ng pagdinig ng Senado kaugnay ng pork barrel scam? Hindi pa po siya nakakatanggap ng subpoena tungkol dyan, pero hindi naman po namin nakikita kung bakit naman po siya hindi attend. Siguro po kailangan lang po namin makapag-usap para makapag-coordinate kami sa Senado tungkol doon sa scheduling nila. Sinasabi po, Attorney, na 15 yung pahina ng kanyang mga para sinumpaang salaysay. Ano ang mga pinakamabibigat na nakasaad doon sa kanyang affidavit? Siguro po mas maganda kung kukunin na lang po natin yung mga detalye tungkol sa statement niya sa Office of the Secretary of Justice or sa Office of the Ombudsman. Pero para lang po sa inyong mga tagapakinig, ito naman pong kanyang statement ay more or less pagdating sa PDAF ay nag-corroborate dun sa testimonya ng mga naunang testigo. Doon sa mga pahayag ng mga whistleblower, ibig niyo sabihin, Attorney? Opo, yung mga naunang whistleblower. More or less po yung statement ay nagtutugma ang kanilang mga istorya. Oo. Attorney, may mga nabanggit bang iba pang pangalan itong si Ruby maliban ho doon sa mga nauna ng ipinagharap ng reklamo dyan po sa Ombudsman kaugnay nitong pork barrel scam at Malampaya fund scam? Opo, may mga iba pa pong pangalan na lumabas. At so malamang ho yan kung sakasakali at si Ruby haharap sa Senado, malalaman na rin ho ng publiko kung sino ho yung mga bagong pangalan na paano ito ho'y nakinabang din talaga doon sa pork barrel scam at Malampaya fund scam. For as long po as she is assured that she will be at liberty to divulge the contents of her statement, then makakapagsalita po siya doon sa Senado tungkol sa laman ng kanyang statement. Panguling tanong ko na po ito, Attorney Dennis Manalo. Sinasabi ho ni Senador Jingo Estrada na baka daw dahil sa sobrang panggigipit na kay Ruby, kaya ho siya napilitang lumantad, umuwi dito sa Pilipinas. Ano ho masasabi niyo doon? Sa mga nakita ko po, talaga pong ito'y naging personal na desisyon po ni Mrs. Ruby Tuason. Siya po'y talagang nakonsensya na at dala na rin po nung siguro matinding kalungkutan din na matagal na siyang nasa Amerika. Hindi siya makauwi dito at makasama at makapiling yung kanyang mga anak at apo. Talagang naisip niya na talagang kailangan na rin niya sigurong magkaroon ng pagkakataon na makapagsalita at pasabi na ang katotohanan para siya na rin mismo ay mawalan na rin ng pressure dito sa mga bagay na ito.
Okay. Maraming salamat po, Attorney Dennis Manalo. At antabayanan lalagho natin yung mga magiging development kaugnay nitong paglutang nga ito, nitong si Ruby Tuason. Maraming salamat po. Magandang hapon po. Sige po. Salamat din po.